Opening ni coach na ba ang ginamit ni Magnus Carlsen dito kontra sa malakas na batang-batang si Denis Lazabic ng Belarusian po ito mga kamatyas nalalakasan ako sa batang yan no. At nako, bago natin i-analyze paborito kong opening ang ginamit ni Magnus, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun mga kamatyas, congratulations at maraming salamat sa tuwi-tuwi na ng inyong pag-effort sa pag-solve ng mga puzzles. Ito po ang tira, Knight Check. C7 check. Iiwas yung king at susundan ng queen Check. sacrifice. Kakainin yan. Pwersadong masundutan Check. ng matchas sa dulo, depensado ng knight. Okay, napakaganda po no ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club. Kung wala pa po kayo, very easy lang po. Makikita niyo yung link sa description below para magkaroon na kayo ng account dito. Downloadable sa Play Store at App Store. Free lang po ang paggawa ng account dito. Enjoy the #1 site sa puzzle training mga kamatsas. Sa buong mundo, napakaganda ng mga puzzles dito, mga bago, updated po. Ayan, okay, atin pong i-analyze na. Title Tuesday, kamakailan lamang, no? Magnus Carlsen, world #1 at Denis Lazabic. Palagi din pong nadadali ni Denis si Magnus. Sa marami pong pagkakataon, nakakasundot palagi yan. Pero pag-aralan natin, kaya gusto kong ituro sa inyo to mga kamatsas, ipakita, kasi opening ko yung ginamit. O yan Knight C3 Palaging yan ang ginagawa ko pag sicilian Sa ngayon yan, favorite ko yung Grand Prix attack. G6, Knight F3, pero dito mga kamatsas, ang lagi kong ginagawa, Bishop C4. Kung inyo pong nasusubaybayan yung aking mga laro, no? Pero this time, Bishop B5 si Magnus. Kaya matututo ko dito ng Bishop B5 variation. Ayaw niya ng Bishop C4. Bishop D7 hinarangan at tinirahan po ng A4. Ano ibig sabihin niyan? Ayun, Knight C6 lang. Kasi po dito mga kamatsas, no, konting pag-aaral lang, pag kinapture kasi yan, takes, kahit na mukhang pangit ang pawn structure, double pawn, pero open naman po yung A-file, nagbibigay po yan ng napakainam na attacking plans. Later on, mararamdaman ng black yan, lalo na sa middle game, ang kapangyarihan ng bukas na A-file ng tore sa A1 to A8. Yan, delikado ang black dyan mga kamatyas. Kaya, sa ganitong pagkakataon, hindi po, balik ko lang ayan, sa ganitong pagkakataon, hindi talaga kinakapture yan. At pinili na lang po ni Lazabic na mag-develop. At least, mabilis pa ang development. At nag-castling, E6 lang. Ayan. Bakit nag-E6 dito? Para yung knight po dito ilalagay sa E7. So yan ang planuhan, kaya ganyan. At ayaw takpan yung knight. Pwede naman po yan. Choice naman yan No, ilagay dyan para manatiling bukas ang diagonal bishop. Nag D3 syempre, kung wala namang atake, lagi nating intindihin sa bungad, sa opening pa lang, kung paano makakadevelop, mailabas mamaya ang dark square bishop naman. Knight GE7, Queen E1. Ayan, kung makikita nyo po sa mga games ko, yung Queen E1, talagang natural pattern yan sa Sicilian Grand Prix. Ang idea po niyan, ilalagay yung Queen sa H4 para later on makabomba ng F5, Bishop H6. Nako, kung kayo masugid na taga-subaybay sa mga laro-laro ko, mga sparring battles natin sa chess.com, sa Internet Chess Club, makikita nyo po yan lagi kong ginagawa yan At bilib ako kay Magnus, no? Kahit anong opening ang ilatag mo sa kanya, nako, talagang master niya talaga. Alam niya ang mga patterns na dapat gawin. Castling at nag-Bishop C4. Ayan. Siguro dito kaya nag-Bishop C4 si Magnus, doon din pala pupunta, no? Parang kahawig na talaga sa linya ko. Kasi nandyan na yung Bishop Kanya nag-Bishop B5 muna. Siguro naisip niya na baka kasi tirahan ng A6. At tandaan nyo po mga kamatsas, yung bishop hindi basta-basta pinagpapalit sa knight ng ganun-ganun lang kung walang kapalit. Kung kakainin yan, mabuti na nga lang sana kung pawn ng pangka-capture may kapalit pa. Ano kapalit? Na double pawn. Paano kung knight lang ang ipang-capture, bishop lang? Parang wala lang, parang wala nangyari. Lugi po yon kasi mapapasa kamay ng black ang bishop pair. Okay, kaya ingatan muna natin ang bishop. Iniwasan muna ni Magnus ang bishop C4 muna siya. No? At nag-knight D4. Ayan na, ito na yun. Ito na yung mga nai-encounter kung malalakas na diskarte sa black dyan. Knight D4, syempre may threat sa pawn C2. Ito, hindi naman threat yung exchange sa knight kasi depensado naman ng knight Ito talaga ang masakit dyan na kailangang solusyonan. Napupwersa talaga ang white na capturein. Kahit ako mga kamatsas, kinakapture ko talaga Nakakailang yan Capture ng pawn. Knight
D1, ayun. At dito na po nagkaiba sa riles ng bookline at sa bago. Sa mga nagtatanong, Coach, nasan po yung old lines, nasan po yung bago, yung novelty? Novelty ni Magnus yung Knight D1. Ako rin po nanibago dito. Kasi ang madalas kong ginagawa, Knight E2. Yan talaga, napaka-natural nitong Knight E2. Pero itong Knight E1 ay bagong luto po, no? Ito ay pang ilang move? Pang 11th move. O teka lang mga kamatyas, itatalon ko lang kasi pagka nagkakaroon ng diferensya sa chess.com ngayon yan Binalik ko lang Knight D1, novelty, Knight E2 ang old line. D5 na ngayon ni Lazabic, D5, Bishop B3. Kasi po mga kamatyas, kung kakainin po yan, kain-kain, atras din yan, Bishop B3. Makakatulong yan sa black. Mayroong Rook E8, tapos ang ganda-ganda, ang healthy-healthy pa ng diagonal light square Bishop. Kaya lagi po nating isa sa alang-alang yung mga exchange na ino-offer sa atin ng kalaban kung makakatulong ba sa kanya yan o hindi. O kaya makakatulong inatrasan lang ni Magnus. Okay po? So lagi nating tatandaan yung mga timing na nakikipag-exchange ang kalaban. Pabor ba sa atin o pabor sa kalaban? Inatrasan lang ni Magnus at nag-Rook C8. Ayun. Dito po kasi itong Rook C8, talagang binabantayan yung backward pawn. Usually, yan po ang pinipressure talaga, yung C2 pawn. Namumroblema nga ako dyan pagka ganyan Pero usually, yung knight ko nandito, wala sa D1 Pero yan talaga ginagawa ng kalaban ko palagi. Lalo na pag grandmaster kalaban ko, pag master, mabigat, no? May pressure ako dyan. Pero binad mo ba ng computer? Ang gusto ng computer, A5. Ganun lang. Kumbaga, ipantay muna yung space kasi maaaring mag-A5 ang puti nga naman dito. Kakain ng space. Kasi space po, importante yan sa galawan para mas maluwag ang galawan, mas maraming option. Balik tayo mga kamatyas, no? Dahil nag-Rook C8, natumbukan naman dito, kinulose muna ni Magnus. Okay, E5. Close muna para mabad muna yung bishop for the meantime. At nag-F6. Ayaw nang patagalin dito ni Lazabic. Gusto niya pahinain kagad yung E5. Gibain kagad kasi nakakapagpablock sa bishop At kinapture. Ayan, kasi po, kaya persado no? Persado kasi kakainin na po yan, kain, tapos pipilahan niya, knight c6, baka mapasubo, malaglag yung pawn e5, kaya, kaysa malaglag yan, kinapture na. Tamang decision yan. Bishop takes, tapos nag-knight f2, yun, lalagay po sa g4, tatimingan na maatake yung bishop, tapos ilalagay yung knight sa e5, yan ang mga teknika, knight c6, bishop d2 muna, okay, develop, Bishop G7, umatras muna. At nag-A5. Ayun na nga po yung sinasabi ko. So, space, no? Importante yan. A5. Kasi dahil hindi nga po nag-A5 dito, inunahan na ni Magnus. Parang sakupan lang ng lupa yan, mga kamatyas. Mas marami kang lupa, mas malawak ang galawan mo. So, space pa rin yan kahit papaano. Yung A4 sa puti pa rin. Nag-A6, kasi lulubos-lubusin po yan. Gaganon yan. Maninira talaga yan dyan. Kaya, in-A6 muna ni Lazabic para mahinto-hinto yung pagkuha ng mga space. At nag-knight G4 na. Okay, para yung knight naman, ilalagay po sa E5 mamaya, to control the E5 square at nag-queen C7 lang. Ayun, dagdag control lang din sa E5 para hindi makalundag yan dyan. Kakainin, tatlo na yan. Tatlo na yung nandyan. Hindi po pwedeng lumundag ang knight dyan. Bawal po, babagsak ang isang pawn. Nag-bishop A4 muna. Yan, na-realize dito ni Magnus na yung bishop, masyadong barado, halos wala nang gamit. Dito po, parang nagbabalak dito si Magnus, ipalit na sa knight. Pag naipalit na, imagine, makukuha na yung square E5. Okay? Pero nag-rook F5 dito si Lazabic. Kainin man ito, wala pa rin, hindi, po ng pangkakain dyan, kasi may bitin doon pagka bishop Pag kinain, hindi pa rin maka-knight E5 mga kamatyas. Nakita nyo po yung kanilang kung gaano sila kaselan sa pag-control ng squares, no? At nag-H3, wala, nag-prophylactic, pass muna, pass. Extra square muna. Nag-rook F8 patong, okay, tanyo, observe nyo yung mga malalakas na tira, no? Hindi nagmamadali, hinay-hinay lang, queen E2 lang, forma-forma lang, bishop C8, ayun lang, nasobrahan po sa kunat. Okay, kumbaga, diyan ka na galing sa simula, diyan ka pa bumalik. Sabi ni Stockfish. Dapat daw po ang tira ay H5. Ayun. Pitikin na talaga yung knight. Paalisin na yung knight dyan na nangunguli. Tapos babalik. Tapos E5. Ayun. Ang gusto ng computer. Pero nag-bishop C8. Parang walang tinira Parang bumalik Pass. Parang pass lang no?
Kinain na po. Genius ang tira. Kain. Nag B4, ayun, to control the C5 square at nag C5, ayun. Ayaw talaga ni Lesabik magpalamang talaga sa mga ganyan no. Gusto niya sirain kagad at kapag na-open magkaroon pa rin ng pressure ang white sa C2. So yan ang nababasa ko sa plano na yan para magkaroon siya ng malakas na atake sa C5. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, H5 pa rin talaga. Paatrasin pa rin talaga ang knight. Dahil ayaw gawin, nag C5, balik tayo. Kinain, kain, at nag-rook B1. Ayun ang hiwaga dito. Bakit pinapakain ito? Pinapakain na yung pawn C2. Pero hindi po kinain. Yan. Dito na lalabas ngayon yung talaga, wala na, Magnus Carlsen na yan. Ano meron kapag kinapture po ang libreng pawn sa C2? Ito na yung Magnus Carlsen effect. May rook BC1 daw. Bakit kaya? Takbo natin. Queen A4. Ano meron? Ay, oo. Grabe, elementary blunder pala yun. Ayun, narinig nyo na naman yung elementary, Oo nga pala. Meron palang balak na ganun. Boss, pati panto, boss. Lamang kagad ang pyesa ang white. Galing naman yung trap na yun. Trapezoid pala yun. Pag kinain, di ko napansin yun. May ganun, kain pala dun. Talas ang mata ni Magnus. Makakita ng mga ganung likot-likot, ano? Ayan, balik tayo. Queen C7. At nag-rook E1. Ayun. Pressure, pinilahan muna. Pero, bakit nga ganon? Ang tira po, ito rin, pareho kami ng computer. Buti lang, natsambahan ko. Rook B6 ang nasa isip ko talaga dito Yan ang una ko nakikita, rook B6. Oo. Ayun. Walang halong biro mga kamatyas, no? Hindi naman sa pag-aangat ng kung ano pa man. Yan talagang totoong nakita ko, naaninag ko lang. Number 1 move nga is rook B6. Ayan. Tsamba lang yun. Hindi naman ibig sabihin, lamang tayo kay Magnus. Napakalayo po, Paglalaruan lang ako ni Magnus mga kamatyas. Balik tayo sa rook E1. Okay? Nag-H5. Inatake ang knight. Knight E5. Sumugod na talaga. Nag-G5. Kasi okay, di pwedeng capturein. Bitin ng knight, di ba? Okay, gulo, no? Talaga ito yung mga laban na dynamic complex talaga. Kailangan alisto ang isip mo. Kabi-kabila Okay, G5 binasag. Para sa akin, lakas ang dating, Pero bad move. Dapat daw po ang tira, kainin na talaga. Kain sabay bishop D7. Yun po yung tira ng computer. Pero itong G5, kasi nga dahil naka-threat yan, G5, pero parang ang lakas. Kasi hindi pwedeng kainin. Pag kinain yun, di rin pwede. Kakainin to. May threat sa queen, may threat sa knight. Langas Naku. Pero natumbukan ni Magnus ang perfect move. May knight G6 pala mga kamatsas. Ay kainom ng tira na yan. Gumanon. Rook F6. Counter threat. And ayun mga kamatyas, sige po, sa posisyon na to, ano ang follow-up na nakita ni Magnus dito? Bakit inatake ng knight? Rook F6, expected yan, tetretin yung knight niya, pero may napakagandang pitik dito ng tira si Magnus, number 1 sa computer engine. Pakiguess nyo po, pakiramdaman nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas Salamat po sa inyong palagi ang pagpaparticipate. G4? Oo nga pala, kulong na nga pala yung tore. Saan pupunta yung tore? Galing Kinain, kain. Naobliga ngayon sila sabi, kesa naman makuha ng buong buo, ipinasubo na lang niya. Nag-rook takes F4, knight takes F4, okay. Takes, and queen F3. Bakit po? Kasi magpupush yan, makakagulo yan. Okay, so kailangan nating i-prevent palagi ang mga binabalak na di maganda ng kalaban. Queen F3, to block the F3 plan. At nag-rook F8. Again, mga kamatyas, teka muna, para klaro lang. Bakit hindi naman kinapture ito? May threat pa sa bishop, Diba? Hanging, Hanging yan, Kakainin na pala. Grabe, may kain na pala doon. May kain na pala. Okay. Tapos iiwas na lang mamaya para makaiwas sa pin. May pin kasi nakaka-pressure. At the same time, may nakikita po tayong rook C1. Ayun, tatagos ang atake doon sa bishop C8. Alright. Oo, yung pala ang magandang plano doon. Balik tayo mga kamatyas. Maganda, naintindihan natin. Napaka-complex ang laban na to Ito yung kailangang, may nerve talaga ito Kailangan matatagan loob mo nito. Huwag kang bibigay sa mga gantong complex position rook F8. Umatras muna. Para may depensa na yon. Okay. Ready to capture na yung pawn. Tirahan mo ng rook C1. Walang kain doon kasi may suporta na ng tore. Yun. Okay, kakainin na to, di ba? Nag G5. Pinapakain pa rin talaga ni Magnus.
nag-queen F7. Oh, ayan. Ito muna. Oh. Klaruhin muna natin. Bakit hindi kinain yung pawn C2? O ito po ang gagawin mga kamatyas. Ite-threat muna yung rook. So, obligado. Mananatili lang sa back rank yan. Otherwise, may rook C1, kuha yun. O, let's say, rook D8. Lagay natin dyan. Tapos, anong gagawin? Mag-rook EC1. O, di itakbo natin. Halimbawa, Queen A4, takbo natin. Saan pupunta ngayon? May rook C7 ba? May G6 na ba? Ay, may bishop E7. Doon pupunta. O, kasi obligado. Rook E8, iilag lang, no? Only square. Tapos Queen H5 ba tayo? Parang nakikita ko pa nga may G6 mamaya eh. Queen H5. Oo, yun pala, no? Queen H5, tapos ang idea, hindi naman makain yun. Anytime po may bawi doon. Tapos may G6. Yan ang deadly, yung G6 tapos Queen H7, matchas. Yun ang imagine niyo pag naka G6 Queen H7. Yun, mga kamatyas. Ganda, no? Yan mga planuhan ng mga dynamic, powerful attack. Ang ganda eh. Kaya pala, Queen F7, ang ginawa dito ni Lazabic para maiwasan yung ganong view na may Queen H5, G6, mga ganong-ganon. So, ang ganda ng Queen F7. Tapos, nag-Rook B8 dito. Ayan, para anytime umalis ang bishop, ma-i-exchange sa tore, at pag nawala yung tore, magiging isa na lang ang depensa, babagsak pa yan. May Queen takes F4 pa. This time, di makain-kain kasi nga dalawa pa yung nakadepensa. At nag-E5. Okay, para ma-secure dito nila Zabic, okay, matibay na, sementado na ang pawn sa F4. Nag-bishop B4 ngayon, sundot muna sa tore. At dito nag-rook E8, iwas. At nag-king F2, ayan. Bakit nag-king F2? Ano po balak? Ang nakikita ko dito ay rook H1. Maka-atake sa H-file later on. O kaya tipong diretso sacrifice, tapos rook G1, pressure sa ganun. Maaaring ganun din po, no? So itong king F2, simpleng move, pero marami pong laman. Malaman yan. May rook H1, may G6, okay? Pero dito mga kamatyas, ini-4 na ni Lazabic. Sa ganitong level, mga rating, 33 rating, grabe. Grabe kamamaw yan. Tingnan nyo sacrifice, kain. Sabay Queen C7, gulo-gulo na ito. Tretyon tore, tretyon pawn, grabe, dynamic talaga, no? At ayun na, sabi ko sa inyo masagwa na kasi yung posisyon na to, kaya medyo parang nakakairitado Hindi malaman kung anong gagawin mong tira pagka ganito no? Watak-watak Watak-watak. Pero ang accurate po ay Queen H5, yun no? 'Di ba? Yan may threat doon. Oo nga, malinis 'yan. Yan ang malinis na tira kasi pag kinapture to di pwede, mayroong rook A2, tetempuhan lang, harang lang saan pupunta ngayon? Rook D8, iwas, tapos G6, malinis. Kinain to, ganun lang, may Queen H7 matchas. Yan ang malinis, Queen H5. At yan po ang na-miss dito ni Magnus, na-miss niya. Ano bang oras na? Less than 1 minute, bullet time na pala sila, no? Pero sayang yun, Queen H5, linis pala nun. Pero ang ginawa, balik tayo, umitakes D5 Ayun, Rook E3, natumbukan naman ni Lazabic ang best counterplay. Rook E3 to attack the queen. Ganda. Pag kinain po yan, kain. Nako, may dalawang pawn na nakapalupot dyan. Ay, nako. Tapos kakainin pa mamaya yung pawn C2. Ay, nako, ibang usapan yan. Ang ginawa, ayun, wise naman yung ginawa ni Magnus. Alisin na yung bishop kasi po pag hindi inalis yan, parang mamaya pag nakaangat yung king, baka mamaya provide ng atake. Diligading Yun, kinain na. Total, naka-threat din naman. Takes and queen takes F4. Wala na. Totally collapse si Magnus sa under pressure na ang gulo talaga ng position. Grabe. Ako man lumagay sa puti, ang gulo-gulo. Nakakatakot. Nakakatakot ang sitwasyon ni Magnus dito. Hindi easy, no? Queen F1 na blunder nga siya Dapat daw pong accurate dito ay ano accurate move dito kung ganun. Rook takes E3 na lang talaga, D takes E3 sabay King G1. Yun na lang pala talaga, no? Pero malawak pa rin yun, dami pa rin mga kasukasuan nun, mga kamatyas. Kaya na pala. Balik tayo sa Queen takes F4. At ayun, ako man ang block dito mga kamatyas, yan ang number 1 kong nakikita. Kayo din po, tingnan niyo yung position bago ko ipakita yung accurate move ng black. 'Di ba? Ito rin una niyo makikita, kain, check pa kasi. 'Di ba? Madaling makita 'yan Pero ito pala ang accurate, bishop E5. Kung nakita 'yan, Todasinov. Ayan na, papasok na si Todasinov. Yan na. Threat. Halimbawa, iwas natin. Saan iiwas? May bishop G3 check
Patay talaga kaagad, ano? May bishop G3 check. Saan pupunta? Todas pala talaga kaagad yun. Grabe pala talaga, no? Todasino. Pagka gumanong kaya, sumabay kaya, sabay kain dito. Kain, kain, kain. Ay, may check pa rin dito eh. Oo, kasi kala ko, pwedeng isabay doon parang ma-endgame, kain. Kaso may ganun eh. Kain to eh. Patay pa rin talaga. Talo, isang move lang, no? Pero, mga kamatsas, balik po tayo. Hindi nakita yan eh. Ang ginawa kasi, kinain yun eh. Ayun. Ay, King F1. Blunder pa rin. Grabe. Talo pa rin talaga si Magnus, oh. Laki ng evaluation. Oh, dapat daw ang tira, only move King G1. Kasi ito namang tore niya, suportado naman ng bishop eh. King F1, Queen C4 check. King G1, ayun, one piece down. Oh, wala na. Resign na ba, Magnus? Kinain, syempre check muna. Kasi hindi po pwedeng kainin kasi libre yung queen. O, chumek muna. King G2. DE3. Kain. O, kitang-kita. One piece down si Magnus. O, paano? Resign na ba, Magnus? O, dito nyo makikita yung pagka-world number 1 yan. Kung papaanong parang, kumbaga sa manok eh, Texas na laylay na yung leeg. Pumapalo pa. Queen C7 check. Gumanon. Check. Gumanon, kain. Ayun, doon na bad move. Diyan na bad move si Lasabik. Nakakapukaw nga naman kainin, ano? Kung sa bagay, 11 seconds na lang. May check pala doon, mga kamatsas. May ganyan pala. Gumanon. Check. Gumanon. Kain. Hanip na ubus pa yung pawns. Talagang grabe. Palos. Ang tawag dyan, palos. Matatalo na lang. Naka-equalize pa. Oh. Grabe talaga si Magnus. Matatalo na lang. Nakapalos pa. Ang hirap, madulas. Oh, check. Mahirap to mga kamatsas kasi wala nang pawn yung black. Wala nang pawn eh. Magpapanalo talaga dito yung ano eh. Oh, hindi pa kinain to. Chumik pa doon. Sa bagay, time pressure eh. Check. Yan oh. Wala palang magawa dito yung queen at bishop eh. Ayun. Naharang pa yung queen. O, tingnan nyo mga kamatsas ha. Gumanon. Gumanyan, kain. O, di wala na. Anytime dito mga kamatsas, may tabla na ang puti. Kasi wala naman ng queen eh. Insufficient na to eh. Pero dito sa ganitong pagkakataon mga kamatsas, tinan nyo po Oh. Ang time dito 3 seconds, 3.9, 4.4. Ayan. Pero pinipilit ni Magnus. Gusto niyang i-flag. Ayun binitawan na niya yung pawn kasi wala na mangyayari. Binitawan na niya. Ifa-flag niya dito mga kamatsas. Ayan Ayan tinan nyo 2.1 seconds. Ayun, pag tira po ng King E7, tinirahan lang ng E7, flag down na dito sila Sabik. Ayun. Dito po sa ganitong situation, mga kamatsas, dito, pag sa posisyon na to dito sa chess.com ang alam ko, dito ba yon or sa ano, basta sa meron po kasing self-mate na tinatawag. Halimbawa, na flag down dito ang puti, na flag down. Lalabas, talo pa. Talo pa. Bakit po? Kasi may pang-promote, may pang self-mate yan mga kamatsas. Papaanong paraan may mate yan? Hanap tayo ng situation na halimbawa, ano bang pampalit dito na po pwedeng mamati tong king? Meron pa ba? Parang makakamati pa ba? Check. Ay, meron pa. Oo nga pala. Meron pa rin. Meron pa rin mga kamatsas. Kasi kung knight yan, may self-mate pa rin. Ilagay yung king doon, yung knight ilagay doon, yung black king dito, tapos yung bishop doon. Checkmate. Basta kayang ipormang imatchas. Ano pa rin. Halimbawa, light square bishop, king doon. Kumbaga parang iisipin, imposible na mangyari yun. Ba't magpapamatchas? Basta may selfmate na flag down ang white dyan. Talo. May ganong rule mga kamatsas. May ganong rule. Okay? O sana matutunan nyo po yun. Dito, pag na-flag down ang black, definitely talo. Kasi may pawn eh. May pawn. Talo yan. Pero pag na-flag down dito ang white, talo pa rin ang white. Ayan. Pero this time, back to reality, ang na-flag down po ay si Denis Lasabik. Pinakita ko na po sa inyo to last time, ang nag-champion, yung na-analyze natin kahapon, si 15-year-old Grandmaster Sina Movahed. Second si Magnus and third si Denis Lasabik. Ayan. From losing, nagkaroon ng drawish, nalo pa. Hanip talaga. Palos na Magnus Carlsen.
ang hirap talunin, ang hirap lusutan mga kamatyas. Sana po natuto kayo. Ano man po ang inyong masasabi sa ating inanalyze, lapag nyo lang po sa comment section below. And don't forget to subscribe our channel mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.